the Lord! Welcome back to me. Glory to God. Parang kailan lang wala ako dito. Magsi-6 Fridays na po. Kasi yung preachers, 5 preachers po ang nag-take over as I am away po. And thank you sa buhay ng bawat isa. Na-bless naman po kayo sa bawat preacher na tumayo dito sa harapan. Amen. Iba-iba kami ng personality. Walang isang tao na parehas. Iba-iba kami ng personality. Yung iba bombastic, yung iba malumanay, yung iba nagpapatawa, yung iba, iba-iba kami. Pero praise the Lord, the same word of God. Amen. Ang dineliver ng bawat isa. And purihin ng Diyos na pinagpahingan nyo ako. Alam nyo, pag walang pumayag, nahihirapan po akong magbakasyon pag walang papayag na magtuturo. Gusto pa nila i-record yung preaching ko para nanonood kayo habang wala ako nanonood. Pero mas maganda may mga leaders tayo who are responsible enough to take the baton while I'm away. So thank you, Brother Ronel, nasa Pilipinas ngayon. Brother Francis, Brother Remier, Sister Myra, Sister Lucia. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay nila. You got your reward from the Lord. Hindi ko kayang i-compensate yung mga pagsisikap, pagbibigay nyo ng buhay ninyo. Amen. So let's bow our heads. Let's just, amen, release ano man yung nararamdaman nating mga tensions, pagod, ano man yung mga problema. Just release it before the Lord. Let's close our eyes and welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Hindi ko kayang magturo kung ako lang. We need the presence of the Holy Spirit. Maybe a musician would be backing me up in instruments. Let's just allow the Holy Spirit to move in our midst. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw po ang kailangan namin sa umagang ito. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, we worship you, Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. Thank you, Holy Spirit. Truly, Lord, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay po sa iyo. Today, Lord, hindi ko kayang baguhin ang buhay ng mga taong naririto. Only you, O God, can change us from glory to glory, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We yield unto the power of the Holy Spirit. Come on, church. Ating pong idulog ang ating mga sarili. Holy Spirit, kailangan kita. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Holy Spirit, oh sweet Holy Spirit, dwell in our midst. Hallelujah. Oh, Jesus. We want your glorious presence to fill us today, Lord. Let your glorious presence fill us. Fill this place. Fill this place, Holy Spirit. Fill this place, Holy Spirit. We're totally dependent unto you. Hallelujah. It is your presence that will empower us to do, Lord God, what you want us to do, Holy Spirit. We welcome you in our midst. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
Holy Spirit. You are welcome in this place. Sabi mo sa banal na Espiritu, Holy Spirit, you are welcome in my life. Holy Spirit, you are welcome in my heart. Holy Spirit, kailangan kita sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. As you guide us today, you are our senior partner. Lord God, do the miraculous, do the needful, gawin mo, Lord God, kung ano yung nararapat para kami, O Diyos, ay mabago, Panginoon, according sa iyong mga salita. Marami pong salamat at itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, so that only you and your powerful words, O God, ang matandaan, maimprenta sa puso ng bawat isa. It's not about me. It's not about, Lord God, kung ano yung meron ako, kundi kung ano, Lord God, kung sino ang aking pinapakilala sa oras na to. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! It's nice to be back sa Bahrain. Kahit po ako'y galing sa iba't ibang lugar, galing po ako sa pumunta muna ako sa UAE for 2 days, tapos dumaan sa Thailand, pero hindi ako lumabas kasi few hours na lang pa-flight ako. Pero pwede pa naman kaya lang madaling araw ako dumating sa Bangkok, tapos mamaya-maya after 7 hours flight ko na papuntang Singapore, 1 hour and a half to Perth, and then Australia for 27 days. From Australia po to Thailand. 2 days ako yun, lumabas na ako ng Thailand kasi nag-meet kami na Sister Desiree and Sister Sharon. We had a good time going out and konti lang ang nakita ko kasi ang init din po sa Thailand. So bandang hapon kami lumalabas. Then Pinas po, 5 days sa Pinas. Then back to Thailand. Sa Thailand po kasi, yung ibang gamit kong pabarin, iniwanan ko na sa Thailand para hindi ko na iuwi ng Pilipinas, tapos dalhin ko ulit dito. Pero ayun na nga, ang hirap pala pagka iba-iba yung flights mo kasi iba-iba yung baggage allowance. Minsan ang cabin allowance ko is 7 kilos, mamaya 10 kilos. So pack, repack, alam mo yung big bag, maliit, malaki, maliit. Tapos yung iba, 25 kilos ang aking allowance. Mamaya-maya, 20 kilos lang. So adjust ang hirap. Pero purihin ang Panginoon kasi hindi lang naman yung tungkol sa baggage, yung kundi it was a wonderful break para po sa akin. And I know it's not about the break, but it's about wherever I go, meron po akong mga meet-up, share mo yung gospel sa mga tao. And nung umuwi ako sa Pilipinas, meeting ko pa lang ng lunch. Yung lunch meeting ko, sabi, sama ka sa Bayangbang. Alam niyo, mula sa Dagupan to Bayangbang, mahaba yung biyahe, mga almost 2 hours. Pero pagkatapos namin kumain ng lunch, puntahan ng Bayangbang, tapos sabi sa akin, ikaw magtuturo. So, yung sa Bayangbang po, isang building po yon, may coffee shop sa baba, sa taas ay church. And hindi, kumbaga mga 7 barangay ang ginagather from all over Bayangbang. Tapos nandoon sila, imi-meet up. So nagturo po ako, tuwan-tuwa din sila, parang ganito tayo. Parang puno din yung lugar. Kung ganito kadami din yung mga tinuruan ko. So nagulat pa ako kasi parang hindi ako ready. Akala ko, lunch lang, yung wala, tuturo na, yung mga ganon. Pero they are grabbing the opportunity na makapagsalita ako kasi 5 araw lang naman ako. So, kinabukasan church, muntik pa akong nakagat ng aso kasi ang daming mga aso dun sa pinuntahan ko. Sabi ko, Lord, natatakot ako pag aso usapan kasi nakagat na ako ng aso noon. So parang may fear ako sa aso. Dito, kinagat ako ng aso dito sa Manama, nananahimik lang ako. Bigla na lang akong parang nilapa ng stray dog. Tapos pati yung pantalon ko, tumago sa pantalon ko, may ngipin. Wala ditong rabies, meron anti-tetano lang dito kasi wala daw rabies sa mga aso. Pero syempre yung takot ko kasi lumubog yung ngipin sa binti ko. So ganun yung takot ko. Tapos biglang pupunta pa lang ako, may aso na, tapos ang daming aso dino. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Dito pa yata ako sa Pilipinas makakagat. First day ko sa
Pilipinas, kakagatin pa ako ng aso. So, praise the Lord naman na yung kaba talaga. Pero nag-message agad ako, Pastor, kunin niyo na ako dito sa lugar na to. Maraming aso, nakaupo lang talaga ako, natatakot ako. Pero ayun na, on the rescue, nakuha naman ako, praise the Lord. Nagturo ako ng Sunday. Pagkatapos ng Sunday, pinagturo pa ako ng mga kabataan, lahat ng kabataan, ginather. Pastora, magturo ka ng, i-encourage mo sila, i-power up mo sila. O di, pagkatapos ng mga kabataan, lunch with the pastors. Pagkatapos ng lunch, hindi pa ako, kumbaga, eat and run kasi birthday ni Mama ng 3:00. At dun sa pag-celebrate ng birthday ni Mama, lahat ng senior citizen na imbitado, sabi nung pastora doon, dahil nandito ka, ikaw ang magtuturo. So, ganun po yung aking ginawa sa Pilipinas. And I thank God kasi if there is an opportunity to minister, I would, in season or out of season, kailangan ready ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat ready ka. Dapat ready ka. Amen. Kaya pag si pastora, ina-assign kayo, naku pastora, hindi ako ready. Dapat ready ka. Amen. So let's proceed to the Word of God. Nandito ba ang lahat? May mga namimiss po ako. Sana kung wala man sila physically, nasa online po kayo mga kapatid. We welcome you as I welcome myself back to the church. Welcome din po kayo. Let's read the Word of God. Let's be excited. Introduction pa lang po yun. Ubus na yata yung oras ko. So let us read the Bible. Amen. Samahan niyo po ako magbasa. Amen. Sige, basahin na lang po natin. Isaiah chapter 6, ito po at ang topic po natin is being available like Isaiah. Kung sino si Isaiah, kilalanin po natin siya as we read Isaiah chapter 6 verse 1 to 3. Ready? Read. Basahin natin. Sabay-sabay. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verse 6, samahan niyo pa po ako magbasa. Then one of the seraphim flew to him, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar, and he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Verse 8, and also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and tell this people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of this people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Then I said, Lord, how long? And he answered, Until the cities are laid waste and without inhabitant, the houses are without a man, the land is utterly desolate. Verse 12, samahan niyo pa po ako. The Lord has removed me far away, and the forsaken places are many in the midst of the land, but yet a tent will be in it, and will return and be for consuming as a terebinth
tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down, so the holy seed shall be its stump. Blessed is the reading of God's words. Medyo malalim kung babasahin natin, parang ang hirap intindihin, pero hindi po natin ito hihimay-himayin. Nais ko lang po sabihin sa inyo ay ang calling po ni Isaiah nung panahon na sabing gano'n, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. So si Isaiah po ay nagkaroon ng encounter kay Lord. Kailan? Nung namatay daw si King Uzziah. Verse 1, when King Uzziah died, yan, sabi niya, I saw the Lord sitting on the throne. Nung namatay yung hari na si Uzziah, nagkaroon ng vision si Isaiah. Okay, makinig kayo maigi kasi history ito. Magkukwento ako ng saglit. So nung nakita niya yung vision, ibang klase ang vision na nakita niya. Ang nakita niya ang Panginoon sitting on the throne. At ang nakita niya, sabi niya ganun, and the train of his robe filled the temple. So kumbaga, ang laki ng damit niya, yung train ng robe niya, apakahaba, and it filled the temple. Punong-puno daw yung temple. And above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. So seraphim po ay mga anghel, pero iba ang duty nila. So ang mga anghel, baka akala nyo po, iisa lang ang duty. There are many sets of angels, iba-iba yung duty. May cherub, may seraph. Pag seraphim, ibig sabihin madami. Pag nakakarbasa kayo ng fim, yung mga ibig sabihin ng plural yan. Seraph, pag isa, seraphim, madami. So, meron daw siyang nakita na seraphim, na ang itsura ng seraphim 6 ang kanilang mga pakpak. 2 pakpak kino-cover ang face, 2 pakpak kino-cover ang kanilang feet, at ang 2 pakpak pang lipad. O, imagine niyo na yon. Kakaibang nilalang, diba? Parang, ganun ba? Akala ko ang anghel 2 lang ang pakpak. Ayan. And one cried to another, at eto ang kanilang ministry sa Panginoon. They are worshiping the Lord. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled of His glory. Alam nyo, hindi lang po tayo ang nag-worship sa Panginoon, but there are ministering angels in heaven, ministering to God, worshiping the Lord 24 hours. At eto pa, holy, holy, holy. Bakit po 3 beses? Kasi po wala silang tinatawag na superlative degree, comparative degree. Di ba pagka beautiful, more beautiful, most beautiful. Pero po ang Hebrew po, walang ganong na maganda, mas maganda, pinakamaganda. Kaya ang wala pong ganon, kaya po sa Hebrew po, pagka inulit ng 3 beses, that's superlative. Holy, holy, holy. So ibig sabihin nito, holy of holies. O kaya, holiest among the holy, parang ganon. So, holy, holier, holiest, ganon. Pero ito, holy, holy, holy is the Lord. Amen. Is the Lord of hosts. Tapos the whole earth is full of His glory. At anong sabi? Habang nagwo-worship ang mga seraphim, the post has been shaken. The post of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Imagine niyo, habang kumakanta po yung mga anghel, nagkaroon po ng pagyanig. Ibig sabihin, it is the holy presence of God, and nayanig ang lugar na yon, and biglang may smoke, and ang sabing ganon kumbaga it was a glorious scenario na nakita na vision ni Isaiah. Na it is the presence of God. Napaka-glorious. Alam nyo, kapag nakita nyo ang glory ng Panginoon, marirealize nyo, sino ako? Hindi ako karapat-dapat. Woe is me. I am undone because sabi niya, I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people with unclean lips. Pero nakita niya ang Panginoon. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Kumbaga si Isaiah, nung na-encounter niya ang Panginoon, na-realize niya, sino ako na makasalanan? Nakita ko ang presensya, ang glory ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo,
If you have a mighty encounter with the Lord, kahit anong problema ang pagdaanan mo, ang maaalala mo yung encounter mo sa Panginoon. You have encountered the beauty of God. Alam nyo si Isaiah, kung itutuloy po natin ang kwento ng buhay ni Isaiah, alam nyo, ang ministry po niya, lalo pang naging worse ang sitwasyon. Pero parang ang sasabihin mo, ineffective si Isaiah. Kumbaga si Isaiah, ang kanyang ministry parang walang resulta. Kasi the more siyang nagme-minister sa mga tao, wina-warningan niya sila, pa-wicked ang mga Israelitas that time. But I want you to know, hindi po siya hindi siya nawala ng gana na mag-minister because he has a mighty encounter with the Lord in Isaiah chapter 6. If you encounter the Lord and you receive a vision, kasi sabi niya, woe to me, I am undone. Nakita ko ang Panginoon, nakita ko ang glory niya. Ako ay makasalanan. Pero alam niyo kung ano nangyaring sumunod. Abangan natin. Tignan natin susunod na kabanata. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar, and touched my mouth with it, and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged, or your sin is being atoned for, sabi. Alam nyo, nung sinabi niya na umamin siya kay Lord, Lord, hindi ko ako karapat-dapat. Nakita kita, I am done. Mamamatay ako. Nakita ko ang glory ni Lord. Alam nyo, once you see the glory of God, alam nyo yun, parang you'll die because of His glorious presence. Pero alam nyo, sabing ganon, yung isang seraphim kumuha ng tongs at live coal doon sa altar, tinouch yung lips ni Isaiah at sabing ganon, kumbaga binago na kita. Kumbaga sa hindi ka na yung dating ikaw. Kahit na ikaw ay masama ang pananalita mo, ay naku pastora, punong-puno ako ng mura after mura. Bawat bukang bibig ko ang bilis kong magmura. Babaguhin ka ng Panginoon. This is the good news. Amen. Pabago ka kay Lord. Lord, I am done. I have an unclean lips. Punong-puno ako ng pagmumura. Baguhin mo po yung aking pananalita. And the Lord sees your heart. Babaguhin ka ni Lord. Walang taong hindi kayang baguhin ng Panginoon. Amen. Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. Nabago siya sa harapan ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, babaguhin tayo ni Lord. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya kanyang baguhin. Hindi ka susukuan ni Lord. Kung ang mga tao sumusuko na sa iyo, hindi ka susukuan ng Panginoon. Sabing ganun ni di sabi niya, dinilinis na siya ni Lord. What's next? Sabi mo, what's next? Sabing ganun sa verse 8, and also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Matapos siyang nilinis ni Lord, nagparinig si Lord, Whom shall I send? Si Lord, sino ang aking isusugo? Sabi ni Lord, alam nyo, si Isaiah, kahit marumi lips niya, nilinis na siya ni Lord Here I am, send me Lord. Alam nyo yun? Here I am, send me. Kasi sabi ni Lord, sino ang ise-send ko? Sino ang pupunta? Who will go for us? Sino magre-represent ng Panginoon at gagawin ko ano yung pinapagawa ng Panginoon? Dito kaya sa JCSGO Bahrain, kapag sinabi ni Lord, Whom shall I send? May sasagot ba sa inyo? Gaya nung kinanta natin kanina, may kinanta tayo kanina Send me. Ano ba yung, ano yung kinanta natin kanina? Worship ba yon? Ano ba yun yung send me? Nakita ko yun I will follow after you, di ba? Kinakanta ko yun, Lord. Here I am, send me. Alam nyo, napakagandang salita na maririnig ni Lord mula sa ating mga bibig. Here I am, send me. Amen. Lord, here she is, send her. Lord, here he is, send her. Wala naman siyang ginagawa, Lord. I-send mo siya. Busy kasi ako, Lord. Siya na lang. Hello. Lord, siya na lang. I-send mo siya, Lord. Alam nyo, mas masarap pag ikaw mismo, personally, you would say to God, Lord, here I am. Send me. Here I am. Use me.
Hallelujah. And he said, go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Mahaba po yung sinabi ng Panginoon. Nung nagsalita siya na, here I am, send me. What a beautiful encounter with God. Na-encounter niya, nakita niya ang glory ni Lord. Sunod-sunod, binago siya ng Panginoon. Kinausap siya ni Lord. Sino daw isi-send ni Lord? Sumagot siya, here I am, send me. Sumagot din si Lord. Ang ganda ng interaction nila. Sabi ni Lord, go and tell the people. Amen. Alam mo, pag sinasabi mo kay Lord, Lord, here I am. Send me, use me. Naririnig ni Lord at si Lord may assignment agad sa'yo. Amen. Hindi palalagpasin ni Lord yung opportunity. Si Lord gusto niyang marinig ang sasabihin mo, here I am, Lord, send me. Amen. Ay, may assignment si Lord sa'yo. May assignment si Lord sa'yo. Gustong-gusto niya yung pag-volunteer nating lahat. Whenever we volunteer, may trabaho si Lord para sa'yo. Maraming pinapagawa si Lord. Maraming gustong gawin si Lord na i-accomplish through you, through you, through you, through you, through you. Amen. Through us all. Amen. Walang tatamad-tamad sa kingdom ni Lord. Lahat tayo kikilos, may pinapagawa ang Panginoon. Amen. Dire-diretso po natin. Ito yung yung sinasabi ni Lord. Verse 10, make the heart of these people dull and their ears heavy and shut their eyes lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and return and be healed. Tapos sabi ni Isaiah, then I said, Lord, how long? Lord, gaano katagal? And he answered, until the cities are laid waste and without inhabitant, the houses are without a man, the land is utterly desolate. Ibig sabihin, pa-worse ng sitwasyon, tuloy-tuloy ka lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi sinabi ni Lord na kapag sila'y nanumbalik na sa akin. Hindi Kasi alam ni Lord na mag-worsen pa yung mga sitwasyon ng Israelitas. Pero ibig sabihin, huwag kang hihinto sa pinapagawa ng Panginoon. Amen. And dire-diretso tayo. But yet verse 13, but yet a tent will be in it and will return and be for consuming as a terebinth tree or as an oak whose stump remains when it is cut down. So the holy seed shall be its stump. Kumbaga, kailan ako hihinto? Kumbaga, kahit na yung puno, alam niyo yung stump, ibig sabihin yung puno, kinat na siya. Yung, kumbaga sa ano ba sa Tagalog yun, yung puno na, yung ano ng puno, yung pinagputulan na lang ng puno, kahit yun na lang ang natira, sabing ganun ni Lord sa kanya. Ibig sabihin, all the people would be led astray, mapapahamak, tatalikod sa Panginoon, pero magpapatuloy si Isaiah. Bakit nagpatuloy si Isaiah? Because of Isaiah chapter 6. He encountered a vision and in the vision he encountered God. Minsan pag may mga pinapagawa si Lord sa atin, feeling natin walang nangyayari, walang resulta, parang Lord, hihinto na yata ako, parang walang nangyayari. Hello? Ikwento ko na lang yung kwento na it's a beautiful story kasi 4 years ago, nagkukwento pa yung kaibigan ko. Nakasama ko po siya sa Bangkok at kwentuhan kami. In 2020, nagpe-pray pa siya sa akin, Pastora, ipag-pray niyo nga yung kapatid ko. Sobra na, talamak na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ubus na yung aking pasensya. Pati ang pera ko, sinusuportahan daw niya yung kapatid niya. Napunta sa ibang bansa, successful naman ang career, pero parang may problema na involved sa mga financial issues. Mamaya kahit may trabaho, pinapadalhan niya. Napunta sa Cambodia yata. Doon sa Cambodia, nakulong pa, nagda-drugs. Ang dami ang gulo ng kanyang buhay. So nagsabi sa akin, Pastora, hindi ko na siya talaga kaya. Pag-pray natin siya. Alam niyo, I remember vividly, pinag-pray namin siya hanggang sa hindi na siya tutulungan ng embassy. May pastor na umampon sa kanya, Filipino pastor. And habang inaampon siya, inalagaan siya. Kasi parang tinalikuran na siya ng mga tao dahil trouble after trouble after trouble. Alam mo yung pastor na nagtiyaga sa kanya, dinisciple siya,
mga care group leaders, saan na yung care group leaders? Dinisciple siya, minahal siya, kahit alam mong puno din siya ng kalokohan. Alam nyo, umuwi siya ng Pilipinas, nagpastor po siya, nag-Bible school siya, ngayon pastor na po siya, nakaka-bless. May mga relationship failed relationship siya kasi nung mga panahon na yun, hindi naman siya Kristiyano. Pero nung nag-Bible school siya, may na-meet po siya na nakalooban ng Panginoon na born again ding babae. Ngayon, mag-asawa na sila, may anak na sila. Nakaka-bless, missionary pastor po siya. Nag-mission siya sa Africa and na maraming na-bless sa kanya. Ngayon, winu-work out niya ang kanyang visa pa US kasi in-invite po siya to go to US, silang mag-asawa somewhere in Belize. Nakaka-bless. Alam nyo, umiiyak na sa tuwa yung kaibigan ko na sabi niya, alam mo, pastora, nung panahon na give up na tayo, give up na ako, alam mo naman yon. Pero si Lord mabuti. 4 years ang lumipas. And ngayon, iba na siya. At ang kinikwento niya is kung paano siya binago ni Lord. Yung worst scenario niya at sino siya ngayon. Kaya maraming tao na bibless sa buhay niya. Kaya sabi ko, tingnan mo yan, ilang taon niyang sinayang, pastora, sabi niya 13 years. 13 years yung panahon na sinayang na, alam mo yun, pero buti na lang yung kaibigan ko na yun, hindi siya gumive up dun sa kapatid niya na kahit na alam mong sumasakit yung ulo niya, padala pa rin siya ng padala kasi sabi niya, anong gagawin ko pastora, kapatid ko yan. O di, padala siya. Hanggang sa ngayon, di na siya nagpapadala or nagpapadala man siya, masaya siya kasi missions, nasa mission yung kanyang pinapadala at sinusuportahan niya yung kapatid niya. Are you with me? Amen po ba? Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon. Amen. Isipin ko, 4 years lang yon. Yung 4 years na yun, may ginawa ang Panginoon. And what joy is brought in my heart because I was there, praying, crying with her para sa kanyang kapatid. Pero ngayon, nakaka-bless nga, sabi niya, pastora, alin ang gusto mo? Maraming gifts na bag doon sa kapatid niya, galing Africa. Pili ka kung anong gusto mo, ipapadala sa atin. Ayan, sa'yo yan, sa akin to. So ipapadala daw dito kasi yung kapatid niya naka-receive na maraming gifts, mga handmade crafted na mga parang, alam niyo, giranchilyo, basta hinabi na mga bags. Tapos, ate, pili ka, alin ang gusto mo? Ang dami, sabi. Alam niyo yun, out of love overflowing sa kanyang mission sa Africa, pag-uwi niya, ang dami niyang bag. Sabi ko, Lord, this is just one story, one beautiful success story ng isang kapatid, kapatiran, leader na hindi gumigive up kahit sa isang taong talamak ng makasalanan na feeling mo itatapon na ng mundo, itatapon na ng society, pero ikaw nandun ka, umiiyak ka, faithfully kay Lord, Lord, anong gagawin ko dito sa tao na to? And then God knows na kumbaga sa isang kamay na lang ang nakakapit, Panginoon, ikaw nang bahala, hindi ko na kaya. But then once you surrender to God, nandun pala yung saving grace ng Panginoon at binago siya, magpapastor pala. O diba? Kung sino yung worst na tao na siya pala'y gagamitin ni Lord, turn around anointing. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tingnan natin si 2 Chronicles chapter 16 verse 9 to 10. Basahin natin. Are you with me? Gising pa ba kayo? Kayo sa online. Magpatuloy tayong magbasa, 2 Chronicles 16, verses 9 to 10. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have done foolishly, therefore from now on you shall have war. Bakit ito sinulat? Ito ay mensahe ni Lord through the seer or prophet Hanani to King Asa. Kasi si King Asa, hindi siya umasa kay Lord. Ang ginawa niya, nakita niya ang kalaban Judah and Israel naglalaban noon. Hinati yung kingdom Mula nung kay David, Solomon, pagkatapos kay Solomon, nahati na po, Judah and Israel. Israel became wicked. Judah has been the chosen people of God. Sila yung mga Jewish
Pero alam nyo, instead na umasa si Asa sa Panginoon, kanino siya umasa? Nakita niya ang King of Syria. Oh, malakas ang King of Syria. Nakipag-alliance po siya sa King of Syria. And sinabi niya sa King of Syria kung ano yung gusto niyang mangyari. Sa madaling sabi, nagresponde ang King of Syria. Kaya po, nung nirebuke ni Hanani si King Asa, ito ang sinabi ni Lord. For the eyes of the Lord ran to and fro throughout the whole earth. Ang mata ng Diyos ay umiikot doon, dito. Si Lord yung mata niya, ikot ng ikot. Tinitignan niya, amen, what is going on. For the eyes of the Lord ran to and fro throughout the whole earth. Nakikita ka niya kahit ikaw ay nagtatago. Nakikita niya kung sino man sa atin po ay may ginagawang hindi nakakalugod kay Lord. God sees everything. Amen. So ang mata ng Diyos nakatingin. At ano daw ang gagawin niya? To show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Kapag ikaw ay loyal sa Panginoon, He will show Himself strong. At dahil ginawa mo ito, sabi kay Asa, you have done foolishly. Therefore, from now on, you shall have wars. Nagalit si Lord kasi imbis di kay Lord umasa. Amen po ba? Si King Asa, hindi umasa sa Panginoon. Dapat tayo umaasa sa Panginoon. Amen. Kay Lord ka umasa. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord ka umasa. Totoo yun. Minsan po tayo kasi, ang bilis natin, isang message lang, isang WhatsApp, isang messenger lang. Hindi na tayo tumatawag sa Panginoon. Ang bilis pa ng pumindot. Sige, ano ba yung sasabihin? Ayun na, pumindot ka na ng telepono mo, nasabi mo na kuring dap. Minsan pati galit mo, napunta na sa message, nagalit ka na. O kaya, na-i-Facebook mo na, away mag-asawa, nasa Facebook. Ay, nako. Imbis di tumawag kay Lord, umasa sa Panginoon, maaayos yung kanilang relasyon. Hindi na naayos. Bakit? Sinumbong mo na sa Facebook yung asawa mo. Siniraan mo na ang asawa mo sa Facebook. Paano pa kayo mag-aayos? Yung pride ng asawa mo, nasaktan na siya dahil Are you with me? Kay Lord ka umasa, wag kang gagaya kay King Asa na umasa sa ibang tao. Umasa kay Meta. Hindi ka dadamayan ni Meta. Maraming marites, halina kayo. Pagpiestahan natin ang post ni sister kasi ang ganda ng post niya. Sino na naman ang kaaway niya? Ano na naman ang nangyayari sa buhay niya? Alam niyo, mas maraming chismosa sa mundong ito. Kapag ka may pinosti ka, gusto nila masira ka. Kaya pagka nakita nila, uy, parang may nangyayari. Akala ko ba ang sweet-sweet nila? Bakit ngayon nagkakahiwalay sila? Yung pala, maraming nag-aantay lang na kayo magkasira. Kaya wag nyo ipoposte yung problema nyong mag-asawa. Sort it out in private. Amen po ba? May nakakaintindi po ba? Are you with me? Amen. Ano lang yon, segue ka lang po yon. Amen. Kaya umasa ka sa Panginoon. Amen. Sa Panginoon ako aasa. Sa Panginoon ako loyal. Amen. Huwag kung kani-kanino. Minsan, may problema ako financially. Naku, si sister nagposte siya. Mukhang blessed na blessed siya. Uutangan ko nga siya. Sa totoo lang, kung sino yung nagposte ng blessed na blessed, minsan hindi totoo yon. Nagpo-poste lang siya just to feel better. Yung pala may behind the scene siyang pinagdadaanan. Amen. Praise the Lord. Totoo yon. Hindi porke nakita mong ang ganda-ganda na postura, magandang-maganda ang kanyang kalagayan sa abroad. Sa totoo lang, yung mga tayo lahat, kung pumoste tayo, syempre poposte natin hindi yung kawawa tayo, yung postura tayo. Nagposte ka lang kumain sa labas, mamaya may PM na sa'yo, pautang. Minsan, sabi ng isang kapatiran, ayoko po pastorang magposte. Kasi pag nagposte ako, mamaya-maya may umuutang na sa akin. Wala ba akong karapatang kumain man lang sa labas ng masarap? Akala, di ba, nag-Starbucks coffee ka lang, mamaya-maya meron ng, nagkakaintindihan tayo. Hindi nila tayo naiintindihan sa Pilipinas. Tayo lang nagkakaintindihan kasi tayo lang naman nalalaman natin ang kalagayan natin. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Sige, diretso po natin. Preaching in season or out of season, yan po yung ginawa ko nung nasa
Pilipinas ako, sabi ko, pasensya na po kasi wala talagang preparation, short preparation. Pwede po ba? Sabi ko gano'n sa pastor, reheat na lang. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng reheat? Yung preaching ko nung mga nakaraan, sabi ko, accordingly, pag-pray ko, kung alin doon ang pwede kong hugutin at i-preach ko sa gawain. Kasi wala akong time to prepare dahil biglaan akong, pastora, preach ka. Alam niyo yun. Pero syempre in season or out of season, magpipreach ako. And then I pray to God, Lord, ikaw nang bahala. I preach short, simple, and then God does the miraculous. And I thank God that I have done my part. I've done, and people were blessed, and to God be the glory. Amen. 2 Timothy chapter 4, verse 2, basahin natin ng sabay-sabay. Basahin nyo ng malakas. Amen. Preach the word. May ano yan, may exclamation point. Preach the word. Gawin mo. Amen. Wag kang nahihiya, huwag kang nangingimi. Preach the word. Be ready in season or out of season. Ibig sabihin, meron ka laging baon. Sabi mo sa katabi mo, may baon ka lagi. May baon kang salita ni Lord. Gagamitin ni Lord ang salita niya para baguhin ang mga tao. Ko-convince mo through the word of God. Rebuke, i-rebuke mo kung may kailangang i-rebuke. Yun ang masarap pag nagturo ako, syempre hindi ko alam kung anong sitwasyon nila. Pag nag-rebuke ako, hindi ko rin alam kung sino yung tinatamaan ng word of God. But then I share, I convince them with the powerful words, I rebuke them, I exhort them. Amen? Magpatuloy sa Panginoon. Nililecturean ko sila practical tips. Kasama ko yung best friend ko. Sabi ko dun sa best friend ko, BFF, mark your calendar. Wala kang ibang gagawin sa Sunday, kasama kita. Ida-drive mo ako, magpipreach ako sa Dagupan. Walang magawa yung BFF ko. Actually, nasa Baguio siya noon. Bumaba na siya ng, tapos yung BFF ko, since grade 1 ako, hindi lang tagapagmaneho ko, nakinig din siya. At sabi niya, I'm so proud of you, BFF. Alam mo yun, nakaka-bless na, dual yon. May tagapagmaneho ako, plus bonding namin kasi wala kaming time mag-usap. Tapos, nakinig pa siya ng Word of God. And that was so, alam mo yun, 3 birds in 1 stone po. I really thank God kasi talagang kahit busy-busy yung BFF ko, isa siyang Doctor of Education. So, minsan kahit Mindanao, Visaya, pag i-accredit yung mga private schools, isa siya sa ini-invite kumbaga, binayaran ng hotel niya, binayaran ng flight niya, ganon siya ngayon, ka-busy. Pero nung sinabi ko, BFF, nandyan ako, block your calendar, ipagmaneho mo ako. So parang wala akong sasakyan, di pagmaneho niya ako. And praise the Lord na nagkaroon kami ng bonding, precious bonding. At the same time, sabi niya, nabibless ako na you choose this path. Iba yung path niya, iba yung path ko. Pero ako, I'm just doing my part, preaching the gospel, kahit saan ako pumunta, and I'm enjoying what I'm doing. Hindi mahirap sumunod sa Panginoon. Kapag ginagawa mo ang kalooban ni Lord, buhay ang nababago. Maraming buhay na bibless. So anong gagawin mo? Yung may mga tao kang nabibless? Or tatago mo na lang yung talent na binigay ni Lord sa'yo? At sa tuwing hinihingi yung availability mo, ayaw mong itaas ang kamay mo, sila na lang. Lord, sila na lang, wag ako. Hindi ko kaya yan. Natatakot ako, nahihiya ako. Sabi dito, preach the word in season or out of season. Ibig sabihin, hindi kailangan na ready ka. Mas madalas hindi ka ready kasi magre-rely ka, aasa ka sa Panginoon. Hindi ka aasa sa sarili mong galing, hindi ka aasa sa sarili mong talento. Amen po ba? Ang kailangan lang ni Lord, obedient heart. God wants your obedience. Your obedience matter to God.
Kapag sumunod ka, i-equip ka ni Lord. I-anoint niya yung lips mo. Lord, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabi ni Lord, basta pumunta ka. I will put in your mouth the right words to say. Amen. Hallelujah. Diretso po natin, basahin natin sa, hindi ko mabasa itong aking, Philippians 2, verses 12 to 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, o diba? Naka-address to sa mga Philippians. Therefore, my beloved, sabi ni Pablo, as you have always obeyed. Ang ina-address niya, yung church na obedient church. Yung mga masunurin. Sabi niya, kayo mga mahal ko na laging sumusunod. Sabi mo sa katabi mo, masunurin tayo. Obedient tayo. Obedient tayo kay Lord. Hindi ko alam kung kinukumbinsi mo yung katabi mo or talagang sinasabi mo sa kanya, di ba obedient tayo kay Lord? Diba? Di ba obedient tayo kay Lord? Di ba ang JCSGO obedient kay Lord? Amen. Eto pa, not as in my presence only, but now much more in my absence. Praise the Lord. Nung ako'y nawala, obedient kayo, uma-attend pa rin kayo sa church kahit wala ako. Dahil hindi naman ako ang sinusunod nyo, kundi si Lord. Ngayon na nandito ako, even nung absent ako, masunurin ang mga inutusan ko, mga inassign ko. They stood up and did their part. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Palakpakan ninyo ang bawat isa. JCSGO, Bahrain, masusunurin. Amen. Hallelujah. Sabi niya, not as in my presence only, but now much more in my absence. Bakit? Si Pablo po ay nakulong, nasa kulungan siya, at yung mga church na pinlant niya, sinera niya ng Word of God, nagpatuloy po sila even if he was imprisoned, house arrest, hindi siya makalabas ng ilang taon. Hello? Sabi niya ganun dito, work out your salvation with fear and trembling. Magpatuloy kayo. Work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, hindi kayo natatakot sa pastoran ninyo, natatakot kayo sa Panginoon. Amen. Ipagpatuloy mo, nag-umpisa ka ng malakas, nag-umpisa ka ng maapoy, lagi kang excited. Lahat sinalihan mo. Hello, tabi-tabi po kung ikaw to, praise the Lord. Kung hindi ikaw naman ito, maaaring pwedeng gawin mo to. Nung nag-umpisa ka, Friday, tapos may prayer meeting, sumasama ka pa. Aba, narinig mo, may hospital visitation, sama din ako. Hello, ang init-init mo. Ipagpatuloy mo. Huwag lang yung paumpisa sa umpisa, tapos mamaya, tinatamad na ako. Pastora, pasensya ka na, tinatamad na ako. Wala ka ng passion, dun sa dati mong passion. Sa pagka noon, dati active na active ka sa Bible study, kay online, kay present ka lagi, tapos maya-maya, pastora, masakit ng katawan ko, mahina, inaantok na ako, hindi na ako a-attend, ang dami mo ng dahilan, hello? Unti-unti na, nagde-decline na, nagde-decrease yung excitement, yung fire, yung zeal mo sa pag-attend, hello? Maya-maya wala ka na sa church. Bakit? In-entertain mo na ang kaaway. Tabi-tabi po, huwag kang magagalit sa akin. Kailangan ako mag-rebuke. Amen. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Si Lord ang kumikilos sa buhay mo. Both to will, para ikaw ay magkaroon ng will. Yes, Lord, susunod ako, gagawin ko to. And to do for His good pleasure. I-equip ka ni Lord para magkaroon ka ng heart to obey. At i-equip ka ni Lord kapag andun ka na. Halimbawa, sabi mo, gusto ko po sumama sa hospital visitation, pero hindi ko alam paano. Nahihiya ako, natatakot ako. Pero pumunta ka. Tapos pagka ganun lang pala ang hospital visitation, makikipagkwentuhan ka lang dun sa mga pasyente. Tapos maya-maya, feel mo yung burden ng nararamdaman niyang sakit. Maya-maya, magpipray ka na. Ganun lang pala kasimple. Pero kapag ka ikaw ay hindi sumasama, ang daming iniilalagay ng kaaway. Sasama ka dyan, hindi mo alam mag-pray sa mga may sakit. Hindi ka nga marunong mag-pray, pati sa pagkain. Sa may sakit pa, magpipray ka. Ang daming negative na nilalagay ng kaaway. Just go! Sabi mo, just go! Just obey! And God will do the miraculous. Amen! Amen po ba? Amen! Just obey! And the Lord will help you. Amen. Tapos na tayo.
Verse 14, meron pang pahabol si Pablo. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. So wag ka daw magko-complain. Diba? Wag kang complain. Wag kang complain. Just do it. And the Lord will bless you. Wag ka din makikipag-dispute. Yung leader mo, inutusan ka. Ayaw mong sumunod. Nagkikipag-discussion ka sa care group leader mo. Sumunod ka lang. Hindi ka ipapahamak. Amen. That you may become blameless and harmless. Para daw ikaw ay blameless, harmless, children of God without fault, in the midst of this crooked, perverse generation. Alam mo yun, tinuturuan ka sa church maging blameless, maging harmless, at sumusunod sa Panginoon para, alam nyo, makita sa perverse generation na to, iba ikaw, iba ang Kristiyano. Nakikita nila yung pagkakaiba ng Kristiyano, sumusunod sa Panginoon, sa mga makamundo. Amen po ba? Kasi iba ka eh. Bakit may kakaiba sa'yo? Binago ka ni Lord. Dati naman ito, puro lang siya kalokohan. Ngayon, matino na. Something is going on. Diba, Sister Janice? Something is going on. May binabago si Lord. Iba na, sabi ng mga kaibigan niya, iba ka na. Pastora ka na, sabi nila sa kanya. Hello, dati puro kalokohan lang ang alam sa kanya. Ngayon, share na siya ng share kahit sa Facebook. Kaya sabi ng mga classmates niya at mga katrabaho niya before, iba na siya. Kasi iba na talaga. Amen. Nagbago na siya. Praise the Lord. Pagpatuloy mo, kapatid. Dito sa perverse and wicked, crooked generation, ang mangyayari, you will shine as lights in the world. Nagliliwanag. Amen. Ang buhay mo sa mundong ito. Kakaiba. Glorious ka na. Amen. Verse 16, holding fast the word of life so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Sabi ni Pablo, i-hold fast ninyo ang word of life para ako ay magre-rejoice in the day of Christ, na hindi na sayang ang aking labor. I have run, amen, I have not run in vain. Bilang pastora nyo, ang kagalakan ko is kapag pinastoran ko kayo at kahit malayo ako at nangungumusta ako sa iyo, nakikita ko sa inyo na, wow, si sister, grabe na yung pinagbago niya. Ang tindi-tindi na ni Lord. Ang tindi ng ginagawa ni Lord sa buhay niya. Alam niyo, when that happens, ako ay tuwan-tuwa. Parang si Pablo, tuwan-tuwa siya na walang nasayang sa kanyang pagpapagal, na ibinuhos niya ang buhay niya, na kahit na para daw silang wolves, sheeps among the wolves. Kumbaga ilang beses na muntik na mamatay si Pablo for the sake of the gospel. Pero alam nyo, wala namang nasayang because the people that he pastored have grown in obedience sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Masasabi ko, I praise the Lord. Ang mga JCSG Obarin, hindi ko sila ipagpapalit kahit kanino man. I'm so proud of them. I'm so proud of what you are becoming. Binabago kayo ni Lord araw-araw. Ako, pagpapastor ako, pero yung nakikita kong pagbabago sa buhay ninyo, the changes that I see in you, I'm so proud of you because you are obeying God. Hindi dahil sumusunod kayo, takot kayo sa akin, sumusunod kayo kasi ang takot nyo sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, yun po yung, ito po yung aking challenge sa inyo. Are you available? Are you available for God? Jeremiah 29:11-13. Malapit na tayong magtapos. Basahin po natin ito. Minsan, ito gustong-gusto mong verse kapag may hinihingi ka kay Lord, kapag promotion, kapag mga bagay na pa-personal mo, gustong-gusto mo to. Basahin po natin. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Ang ganda, sabi ng Panginoon, for
sabi dito ni Jeremiah, for I know sabi ni Lord kay Jeremiah, for I know the thoughts I have for you. Sinabi ni Lord to, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Praise the Lord. Ang sarap ng pangarap ni Lord para sa'yo. Ang iniisip ni Lord ay ikabubuti mo. Thoughts of peace and not of evil. Give you future and a hope. Amen. May pag-asa sa Panginoon. May magandang future kapag si Lord ang inuna mo sa buhay mo. Sabi niya, then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. May pangako si Lord, kapag ikaw nananalangin, I will listen to you. Pakikinggan ka ni Lord. Pag umiyak ka, Panginoon, Lord, help me, Lord. Hindi ko na kaya yung sitwasyon ko. Kailangan kita, Panginoon. Lubog na ako. I need you, Lord. Isang tawag lang ang Panginoon. Sabi niya, verse 13, this is conditional. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Kailangan, hahanapin mo ang Panginoon when you search Him with all your heart. Kapag tumatawag ka lang na parang hanggang lang sa ceiling yung tawag mo, hindi ka naman seryoso sa puso mo na gusto mong makatagpo ang Panginoon, hindi mo siya matatagpuan. You have to be seriously seeking God with all your heart. Gaano mo kinakatagpo si Lord? Kapag tumatawag ka ba, sumasabit lang sa ceiling yung tawag mo kasi hindi ka seryoso, tapos sasabihin mo, hirap na ako. Hindi naman ako tinutulungan ng Panginoon. Gaano ka kaseryosong tumatawag sa Panginoon? When you seek me with all your heart, sabi ng Panginoon. Alam niyo, kapag ka nag-heart to heart to ka kay Lord, kinakausap mo si Lord. Lord, I am available. Lord, willing ako. Lord, natatakot ako pero susunod ako. Hindi naman ang mga sumusunod ay hindi takot. The more kang natatakot, the more kang sumunod, kikilos ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po, nung bata ako, I was in college when Bishop Jonathan told me, Bishop Vicky told me, closing na ako, patapos na ako. Sabi niya sa akin, God is going to use you in your sphere of influence. Hindi ko naintindihan yon, pero ang sarap ng word, di ba? Parang, ganun, sphere of influence. God is going to use you in your sphere of influence. Alam nyo, ano yung sa tenga ko yon, parang, it keeps on reverberating. Ibig sabihin, nag-i-echo sa akin yun. Kasi sabi niya, God will use you in your sphere of influence. Ang ibig sabihin ng sphere of influence, eto ako. Yung sphere ko is dito. Ito yung mga influence, ito mga tao sa paligid ko na i-influensyahan ko pala sila. So God will use you in your sphere of influence. Kung nasa trabaho ka, yung mga nakapaligid sa'yo, tinitignan ka. And nabibless sila sa'yo. Anong meron ka? And then, you will be a woman of influence. O, diba? Yung marireceive mo yun, lalo na pag ikaw ay nasa kumpanya, boss ka, mataas ang position mo, nakatingin sila sa'yo, konting pagkakamali mo, hello, gagamitin nila yun para sa yung downfall. Pero kapag ikaw naglilingkod sa Panginoon, maganda yung aura mo, napapakita mo sa kanila, they are blessed sa buhay mo. Maya-maya may Bible study ka na dun sa manasasakupan mo. Bakit? Ikaw kasi ay you have an influence, and in your sphere of influence, God is going to use you. Amen! God is going to use you. God is going to use you. And promotion after promotion. Hindi ko alam, college ako nung na-receive ko yon na prophecy. And true enough, pinanghawakan ko yon, and the Lord has always been used me saan man ako pumaroon. May mga tao kong meetups, may mga tapos kukwento ko lang kung ano yung ginagawa ni Lord. Kahit ang mga kausap ko, mga taga rito or mga at hindi sila naniniwala. Kwento lang ako, amen. Habang kinikwento mo, minamagnify mo ang pangalan ng Panginoon. I believe in my heart. Merong parang may wall sa puso nilang unti-unting nabubukas. Later on, they will look after you. May mga kaibigan ako, kailan tayo magkikita? Mga taga rito at mga sila. Pero alam nyo, they are willing to listen. Amen. Sa mga kwento,
And of course, i-insert mo dyan ng church, ang gawain. Lagi ko ang binibida sa kanila, hospital ministry natin, kasi taga rito sila. Para mabago yung mga perception nila. And I always say that we share the love of Jesus to people. Amen po ba? Sabi ng pastor ko, Pastor Joel, pastor natin, the anointing in your life will have ripple effect. Alam niyo yung ripple effect? Pag ang bato, binato mo sa dagat, o sa ilog, yung bato na yon biglang magkakaroon ng isang bilog, at another bilog, at another bilog. Ripple effect is lumalaki yung mga taong nai-influence sa pamamagitan mo. That's the ripple effect. Amen. And I want you to know, kapag nagpipray ako sa buhay ninyo, pinagpe-pray ko kayo, and something come out of my mouth, it's the word of God, it's an encouragement, na-receive mo, amen, I claim it. Bakit? Kasi ako yung message sa akin 20 years ago, yung sinabi sa akin, and God will use you in your sphere of influence, but I am reaping right now. So maaring yung na-receive mong salita, matagal na panahon na, Pastora, matagal na yun, nung una ko pang tinanggap si Lord. But I'm telling you, kapag yun ay pinakinggan mo, and patuloy mo siyang nire-recite, or narinig ko yun, Lord, I claim it. Hindi man ngayon, pero naniniwala ko, gagamitin mo yun, yung word na yun. One day, tatayo ako with the word that has been spoken. Meron sa inyo naka-receive. You will compose music. You will write songs. Ang daming sinasabi sa inyo. Tapos, imposible yun, di mangyayari yun. Ang dami nang sinabi ni Lord sa inyo, pero hindi nyo siya mapaniwalaan. Pero I'm telling you, one of these days, ano man yung mga natatanggap nyong salita galing sa Panginoon, panghawakan ninyo. Amen po ba? Panghawakan ninyo. Let it be stirred up. Yes, Lord, by faith I receive. Amen. Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. I'm done, and I'm challenging you. Bawat isa sa atin may panawagan ng Panginoon. Tinatawag kanya kapatid. I believe in my heart, lahat tayo tinawag ni Lord. Kaya ka nandito. Kaya ka nakapakinig ng salita ni Lord. God is calling you for a particular call. Hindi naman lahat magpapastor. Hindi naman lahat worship leader. Pero merong talento na binuhos si Lord sa atin. And it's just a matter of saying, yes, Lord. And when you say, yes, Lord, God will open door na yung ministry na yon na gusto mong gawin para kay Lord. Pero sa tingin mo, wala pong ministry yun dito sa church. Puro lang music, media. Pero the Lord is talking to your heart. Share your talent. Share your ability. You just come and tell us ano yung pinapagawa ni Lord. Susuportahan namin kayo. We will partner with you kung ano yung gusto ni Lord sa inyo. Because I know bawat isa sa atin may individual gift. Unique ang bawat isa sa atin. Pero si Lord, tinatawag ka niya, kapatid. Ang inaantay lang ni Lord, here I am. Yung pagsabi mo kay Lord, Lord, available ako, here I am. Use me. Let us just allow the Holy Spirit to move in our hearts. Wag mo na po nating antayin na patagalin pa natin. Dadating na si Lord. Mas mabuti na yung kalakasan mo, yung talento mo, yung buhay mo, hanggang nandito ka pa sa Bahrain, maipagamit mo na. Kasi maaring mag-for good ka, uuwi ka, may mga dahilan para aalis ka sa bansang ito. But have you contributed your life to the ministry that God has called you? Whether it is be small or big, meron si Lord pinapagawa sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sige, kausapin po natin ang Panginoon. I believe the Lord is here. I believe kumakatok po siya sa iyong puso ngayon at may pinapagawa ang Panginoon. Will you open your heart para sumunod sa pinapagawa ng Panginoon? Will we be like Isaiah
volunteering, yes, Lord. Here I am. Here I am. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede po ba natin kantahin yung I Will Follow You na awitin, and let us be singing from our heart yung awitin na to. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi kailangang umaawit ka na pasigaw at the top of your voice, pero hindi naman nanggagaling sa puso mo. Mas mabuti po na soft, yet you are expressing your sincerity before God. Here I am, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now our eyes are turned to see your face. Holy Spirit, come and fill this place. I will walk in all your ways, oh Lord. Sabi mo sa Panginoon, following the calling from above. Now our eyes are turned to seek your face. Holy Spirit, come and fill this place. How you've shed your blood for us. Sabihin mo sa Panginoon, thank you, Lord Jesus. Precious Lamb of God. With all my heart I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. I live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have, this gospel I will preach, and will have victory. The day will surely come. I won't turn back until you come and see. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sabi mo sa Panginoon, I will walk in all your ways, oh Lord, following the calling from above. Now our eyes are turned to see your face. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, susunod ka sa nais mangyari ng Panginoon. The time is now. The Lord is looking for hearts, willing hearts to obey kung anong pinapagawa ng Panginoon. Kapatid, hindi ko kayang gawin ang kaya mong gawin. Kasi iba ka. May pagkatawag si Lord sa iyo. Iba yung talento mo sa talento na meron ako. Ngunit hindi ka mas mababa sa akin. Pare-parehas lang tayong anak ng Diyos. Tinawag na ako, tinawag ka din. Ano man yung binigay niyang talent sa iyo, gamitin mo para ang kapangyarihan ng Diyos ay makilala sa buong mundo. Thank you, Jesus. With all my heart I love you, Lord. Oh, Jesus, send me and I will go. I'll live my life for you. I'll follow after you. With every breath I have,
till you come asking. Yes, Lord Jesus. Father God, hayaan mo, Panginoon, maging masunurin kami sa nais mong gawin namin. That we will obey you, Lord. We will obey what you have called us, Panginoon. And Lord, we will obey kahit natatakot kami. We will obey even if we're afraid. Because as we obey, Lord, fear will be gone. Fear, Lord God, will be overcome by faith, O God. Because it's a step of faith as we obey you. Marami pong salamat at pagpalain mo, Panginoon, ng JCSG Obare as we understand, grasp, oh Lord God, that call, Lord God, as we are inspired by the life of Isaiah, na kahit pa, Lord God, naging worse pa yung sitwasyon, hindi po siya huminto. Magpatuloy gawin ko ano yung pagkatawag mo, Panginoon, because it is you who called him. Lord, ikaw ang tumawag sa amin. Ano man sitwasyon na nasa harapan namin, patuloy po namin kakaharapin ng matatag, ng malakas, dahil ikaw, Panginoon, ang tumawag sa amin. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.